Eto, binuko na ni former Secretary Singson, former Commissioner Singson ng Independent Commission for Infrastructure matapos na siya mag-resign. Ito ba ay talagang project or racket ng mga politiko, especially ang mga congressman ang tinukoy dito? Ito iniyari kayo ni Singson, ito yun, no? Ang bawat congressional district ay may kanya-kanya pa ring prioridad na infrastructure projects sa kanilang lugar. Ito ang binigyang diin kahapon ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson sa kanyang huling araw sa Independent Grabe, Commission for Infrastructure o ICI. Each congressman, Ayan, no? they have their own priority local projects. Alam naman natin yun, no? But I think this was the predecessor, no? Kaya nagkaroon ng pork barrel because precisely to give an allocation to each congressional district a certain amount, limit them to that amount, and allow them to choose projects within a certain menu of projects. Sa nasabing Ayan. pagdinig, humarap sa komisyon ang ilang opisyal. So, yun ang patindi. Paliwanag natin. Ganito po yan. Ang linaw sinabi ni Singson, former commissioner, certain amount. Merong allocation sa mga congressman. Para bang sinabi natin, o legal. Legal ang allocation, yung budget, pero dapat legal din at tamang ginagamit. Pero ganito kasi ang nangyari. Kung meron man legal o normal na budget para sa kanila, inabuso kasi. Alam ba ninyo, ganito yan eh, nung araw pa, kung di ako nagkakamali, nung unang mga 10 years ago or 20 years ago, 70 million lang eh, ang budget na naka-assign sa isang congressman para sa kanyang mga project. Tapos tumaas ng tumaas, ngayon po, 300 million na yan. 300 million pesos ang nakalaang project sa isang congressman sa national budget. Pero, hindi po nangyari yan. Ngayon, umabot na ng bilyon-bilyon. Di ba doon sa na-expose ng mga korupsyon? 2 billion, 5 billion, 7 billion. Bilyon-bilyon na ang nakukuha niyang project. Anong ibig sabihin yan? Abuso. Inabuso na yung pera at ginagamit na yung kapangyarihan para makakuha ng sobra-sobrang pondo. Kung yan ay tamang ginagamit, ibig sabihin walang korupsyon, malamang maunlad na yung bawat distrito. Lahat ng distrito may matinong eskwelahan, kalye, at baka wala nang nagugutom. Kung bilyon-bilyon taon-taon nakukuha ng congressman para sa kanyang distrito. Ang tanong, bakit ang dami pa rin mahirap? Bakit wala pa rin major development sa iba-ibang mga lugar? Hindi ko nilalahat. So, ibig sabihin, yung pang-aabuso nilang malagyan ng malaking pondo ang kanilang distrito, interest lang nila. Kasi hindi interest ng bayan. Kasi kung interest ng bayan, dapat may major development. Diyan pumapasok yung ghost project, substandard. Wala nang bidding-bidding, kunwari pa bidding, hindi naman totoo. Ayan ang nangyayari. Kaya tama lang po na ireforma ito ni Pangulong Marcos, baguhin na itong sistemang ito. Bakit hindi matanggap ng iba? Tapos ngayon dun sa BICAM na pinag-uusapan yung budget for 2026, nagkaroon pa ng deadlock, hindi sila nakakasundo. Sa halagang 45 billion additional budget ng DPWH hindi niya maibigay. Kino-question at pinagdududahan. Diba? Samantalang meron naman pala talaga na allocation sa mga congressman taon-taon. Sa Senado, ganon din. Mas malaki sa Senado. Hindi papayag ang mga senador na kaparehas lang sila ng congressman. Kung ang regular na budget sa congressman ay 300 million per year, papayag ba ang senador na ganon sila? Hindi. Doble yan. Kung nakakakuha ang senador o congressman ng bilyon-bilyon ng project, natural. Marami rin bilyon ang kukunin ng mga senador. Ganyang kalala ang sitwasyon. Kaya binuko na nitong outgoing o nag-resign na, tapos na yung kanyang pagiging commissioner ng ICI, si Babe Singson. Dahil yan totoo. Alam niya yan eh. Dating public works secretary yan eh. Alam niya may mga allocation sa bawat district congressman.
maging sa party list. So, dahil dito sa mga nabubulgar na ito, hindi ba tama lang yung ginagawa ng Pangulo at ni Secretary Singson na siyang inutusan ng Pangulong baguhin ang mga maling kalakaran dahil kinukurap ang pera. Bakit ganito? Parang hinuhustage na ng mga politiko yung budget. Nagkakaroon pa kayo ng deadlock samantalang ilang araw na lang. Bagong taon na, wala pa tayong budget for 2026 na aaproban. Although trabaho nyo yan. Pero ngayon, malinaw na yung sa pantahan ng iba, na kaya kayo nag-iingay dyan, kaya kayo sinisilip nyo lahat ng mga nangyayari, kasi nga, baka naliliitan kayo sa allocation sa inyong mga distrito. Baka naliliitan yung mga senador na baka pwede nilang makuha. Dahil nga, maliban sa legal na ibinibigay sa kanilang mga project at pondo, mayroon pang insertion, pero wala na nga yung insertion ngayon. Yan ang ninalabanan ni Paulo. Di ba? Matindi. Hindi lang naman sa public works Alam niyo, mayroon pang isang issue dyan na madali rin nilang nakawin, yung farm to market road. Yung iba nga dyan, madalas kang tinatawag ko yan road to my farm. Kasi yung priority ng politiko, ang ipagawang kalye, yung kalye papunta sa kanyang farm, sa kanyang negosyo. Pero dapat, kaya nga, farm to market road, gawin yung kalye patungo sa mga sakahan para mapabilis ang transportation ng mga pagkain, produktong Pilipino na sinaka ng mga magsasaka. Yun ang totoong purpose ng farm to market road. Ngayon, may nakalaan po na, kung hindi ako nagkakamali, 33 billion dyan sa Department of Agriculture yan at saka Department of Public Works. Dati yan ay exclusive sa Department of Agriculture. Pero mukhang na-involved na Department of Public Works. Kasi paggawa ng kalye yan nakadalasan, binutas lang yung kalye, pero rough road, hindi ginawa, hindi sinemento. Pero ubos na raw yung pondo. Yung bang tipong bukid, tinabas lang yung mga damo-damo doon. Tapos ginuhitan, parang kalye ang dating. Rough road, damuhan, yun na daw yung farm to market road. Hindi ganun dapat. Dapat yan sementado. Konkretong semento, matibay. Pwedeng daanan ng mga truck, pwedeng daanan ng maraming sasakyan. Kasi nga yan ang gagawin transportation ng mga pagkain papunta sa merkado. Pero kadalasan po sa mga probinsya, rough road. Pag tag-ulan, putik na putik ang kalye. Pag summer, puro alikabok kasi wala semento. Hindi dapat ganun. Dapat konkretong sementado para matibay. Kaya ganun, kaya maalikabok pag summer, tag-araw, kaya baha at malambot, putik pagka tag-ulan, kasi nga kinurakot yung pondo. Tinipid yung pondo kasi marami hong patong. Kaya yun hong anomalya, hindi lang sa flood control scam at saka flood control. Yung infrastructure project. Itong farm to market road, maraming racket dito. Maraming kumikita rito. Ang pinakamasama nga dyan, yung road to my farm. Inuunang ipagawa yung kalye papunta sa kanyang sariling kapakanan. Bahay, bakasyonan, farm, ganon. Nawala yung kalye papunta sa farmers. Garapal talaga yan. Yan, binuo na kayo ni Secretary Singson. Bahala kayo.